So hello mga ka-chillax, nagbabalik ulit tayo dito sa Car Kits. Dito lang to sa Parañaque. So kitang kita nyo naman, no? Nandito nga maraming sasakyan silang binebenta dito. May gas powered, diesel powered, hybrid at full electric. So pasyal lang kayo dito at pumili. At syempre, subaybayan nyo na rin ang mga updates ko dito sa kanilang showroom. Dahil dito talaga malilito kayo sa dami ng mapagpipilian na sasakyan. Kaya wag nang patumpik-tumpik pa. Let's go! Sakto-sakto, nandito na naman si Sir. Sir, pakilala ka naman. Hi, once again, good afternoon. I am Nash, and of course, from Calle Parañaque. So, in front of us, we have the Calle A-Cute, na kung saan ito yung pag-uusapan natin this afternoon. This is also the full electric vehicle car hatid sa inang Calle Auto Parañaque. So, later on, magkakaroon tayo ng 6 walk-around with regards sa ating unit. And of course, pag-uusapan din natin dyan ang ating price. Ayun po yung mga ka-chillax. Tama. Sige sir, umpisa muna natin sa exterior niya, sa front view. So as you can see, we have this. Okay, the brand itself is Calle. So as you can see, we have this, yung logo natin ng Calle. We have this very symmetrical design ng ating front bumper natin. And of course, walk around tayo. So ito yung susi ng ating sasakyan. Yan po yung mga ka-chillax. Ganda, no? Kakulay yes. Yung ano, no? So fidget key po siya. So pwede nating paglaruan. Of course, unlock natin yung unit. So we have also this yung mga daytime running lights natin. Yan po yung mga ka-chillax. So again, as you can see sa side profile natin, meron na rin tayong electronic handle. Yan po yung mga ka-partners. Pag once in-lock natin yung unit natin, automatically magpa-pop up po yan. And of course, it's ready to drive also. So ayun, yan po yung mismo yung interior ng ating Calle A-Cute 4. Na kung saan may dalawang variants po ito. Later ang pag-uusapan natin yung mga ka-partners. Ayan. And then of course, ito ang ating second row. Yan po yun. So, sobrang spacious po ng ating unit. Yan po yun. Ganda, no? Ganda ng exterior, no? Color white and ano ba yan? Yeah, white and black yung interior natin. Eh, sir, ano nga pala sukat ng gulong natin? This one, sir, is 17. Ayun po yun. So, 17 po yung gulong natin. And then, of course, ito yung mismong back profile ng ating sasakyan. So, meron tayong spoiler dito. So, the good thing is that is pang sports car na talaga yung mismong design ng ating spoiler. And of course, tingnan naman natin yung mismong likod ng ating unit. So, ito po yung mismong space. So, if you need more things to put on, so makapaglagay pa rin tayo ng mga minimal na mga bags. Yun po yung mga ka-partners. So, ito natitiklop, no? Yes, natitiklop po yan, sir. So, ipakita natin. Sige. Para at least magkaroon din yung mga idea ang ating mga ka-chillax dyan. So, yan po yung mga ka-partners. So, naka-flat po siya. Yan po yun. And then, yung likod natin ng ating upuan, so of course, meron tayong mga pocket. And of course, meron tayong panoramic sunroof. Yun po yung kagandahan sa ating mga ka-chillax. Dahil nga, full electric vehicle car po ito, this is gonna be a 5-seater. So, parang considering as mini SUVs na rin siya. Since mini compact, SUV? Yeah, compact na po yung ating mismong unit. Luwag din ang space niya, no? Yeah. Para sa isang mini SUV. Mini SUV. So ito is pwede naman gamitin pang personal use or pang personal business use naman, since pwede tayo i-apply sa mga taxis or kaya pang Grab. Yeah. So parang iba rin yung design dito, Yeah, this no? one is parang semi-carbon po ito, sir. Semi-carbon. May logo Kasi din ito siya. yung logo ng mismo ng Calle. So pag automatically kasi, pag in-unlock natin to or ilalak natin, so wait lang. So usually kasi, ang bago ngayon kasi is pag once nilock na natin yung mismong door handle, yan po yun. Ayun. So magpa-pop up po siya. Galing, ha? Ayan. Then unlock natin. Yan po Yun. yun. Yes. Sige. So ano, pasok tayo sir sa loob? Oh, sige, pasok naman tayo sa loob. That's good. So as you can see, nandito tayo sa ating mismong interior sa ating driver side. Yan. Okay? So manual pa yung kanya, Yes, manual pa rin po ito. Mga upuan, no? Upuan natin, manual po ito. So, later on pag-uusapan natin yung mismong price ng ating A-Cute 4. Ayan, so, since electric siya,
So, naka-push start button na rin. So, given yan. Andin yung mismo, yung drive wheel natin. Medyo malakas yung aircon, no? Oh, lakas. So, nandito na po yun yung reverse. Ayan po yung neutral and drive and parking. So, dito po yan nakikita. So, most of it, nandito yung mismo ating yung cluster. So, nakikita po dyan yung mismong average speed natin. And of course, yung kilometers. So, again, we have the 72% na nakikita natin sa screen. So, ang kaya natin takbuhin is 295 kilometers sa loob ng 72% na battery. So, napaka-detailed talaga ng mga fuel living, no? So, hindi sila kakaba-kaba na, uy, baka bigla ako malobot. Meron namang Yeah, meron tayong monitor. May monitor naman Yung mga client natin na magtatanong na, what if ako naubusan ng gas? So, same with the process doon sa mga gumagamit ng conventional car na bago tayo umalis ng bahay, you have to check first para at least maging handa kayo sa mga pupuntahan ninyong lugar. Especially magsa-summer na, di ba? Bonggang-bongga. So, yung iba sobrang excited. But then again, this one, yung Kai EQ4, so meron tayong 410 kilometers in one single full charge. So again, may dalawang variant po ito mga ka-partners or mga ka-chillax. Is itong mismong hawak natin is 410 kilometers po itong variant na to. And then the other one is we have the 300 kilometer also. So, later on pag-uusapan natin yung price para maging excited pa sila sa agawan natin. Okay. Now, we have this 7.6 na screen. So, naka-floating screen po tayo. Sa settings natin, especially for the car, is pag once pumasok na tayo sa settings natin, of course, sa drive mode, since this one is full electric vehicle car, okay, meron tayong Eco Plus, yan, meron tayong Eco, Normal, ito, yung SPT. So, again, meron tayong tinatawag na regenerative recharge ng battery. Meron pa rin po, sir. Nice. Yung kagandahan sa kanya. So, if you have a long travel, magkakaroon po ng maximum 30% dun sa battery na nagkakaroon tayo ng recharge. Okay. Now, for the connections, ayan, so meron tayong Wi-Fi, of course, Bluetooth, and this one is equipped with Apple CarPlay and Android Play na rin siya. Okay. We have also your brightness adjustment. Ayan po yun. Yung media controls natin. Voice assistant, not yet. So, hindi pa talaga to fully. Okay? But then again, dito, lahat ng settings natin, nandito makikita. You can scroll down. So, dito yung pinaka-shortcut natin. Okay? Nandito pa makikita lahat yung sa mga off and light ng aircons, even yung sa mismong ating radio. And then, yung comfortable natin, yung pinaka-shortcut is nandito rin, yung energy saving. Also, yung 360 around view monitor natin. Yun, so, 360 na pala to. Yeah. So, every time magle-left and right po tayo, automatically magpa-pop up po yan to secure na makita ninyo kung ano yung status sa labas ng kalye para hindi na kayo magtitingin sa salamin. But then again, I highly recommend this one. Hindi po ito recording, but then again, this is added safety for you to know kung ano yung spacing sa labas na mangyayari. So, every time mag-left and right po kayo, automatically magpa-pop up po yun mismo yung ating around view monitor. Mga ka-chillax, so as you can see, it's very unique with Kai EQ4. So, meron tayong dito tinatawag na naka-leverage yung mismong dashboard natin. Leverage? Yeah, naka-leverage siya. So, we have this also the aircon vent na kung saan mas comfortably po yung passenger natin since naka-level po yung aircon natin. Oo nga, madalas nandito, di ba? Ito, nandito sa taas, oh. So, talagang kuha niya yung mismong timpla mo na kung saan talagang hindi naman sapol, what I mean, pero at least yung comfortable kasi ng possession, it's really accurate doon sa mismong design. Tapos dito sa dashboard naman yan, meron siyang parang very flat siya. Yeah, very flat. So, sobrang sleek lang talaga siya. Hindi the usual na isang buo na ganun. Sobrang aesthetic. And then this one also, we have also yung floating natin na infotainment. Yun po yun, yes. Naka-float lang po siya. Okay? At the same time, mga ka-chillax, no, inform ko lang din kayo is aside from this, na meron tayong aircon. So, we have also yung aircon dito sa center. Yan po yung mga ka-partners. So, meron po yung aircon. Okay? At the center, we have also yung lagay ng mga cup holders. Yan po yun. So, sobrang simple lang talaga siya. Sobrang sleek. But then, again, the good thing is that kahit maliit yung sasakyan natin, no? Is meron tayong yung armrest. Yes, para at least very comfortable si passenger. Yung po yun. Okay? So, ito naman yung mismo yung mga design natin sa gilid. So, as you can see, yung mga controls natin. So, in terms of materials, we use at least yung luxurious materials naman equipped with the price ng ating unit. Okay. Ito naman yung driving wheel natin. So, same positioning. Okay. Yung mode natin. So, usually, may access din tayo. Yan po yung mga ka-partners. Volume up and down. Ayan. So, same. Even though you have also, you can answer your calls.
yan po yun yung mga adjustment natin na makikita sa ating driving wheel. Okay? Usually given naman yung left and right ng ating mga the ilaw. usual, no? Usual, ganon. And then, at the center, nandito yung aircon controls ng ating mismong FM, yung power mismo ng infotainment dito. So, hazard. Then, aside sa pagpindot natin ng left and right or yung hazard mga kapartners, you can access also ang ating around view monitor. Ito po yun. So, napakasimple lang, di ba? Ayan. So, and then, meron dito yung mga lagayan ng cellphones. Yan po yun mga kapartners or chillax. Yan. So, pwede kayo maglagay ng mga cellphones ninyo. Okay? Yan po yun. And then, yung 12 volts natin nandito. Yan po yun. Yeah. Yeah. Yung lagay ng mismo mga dito, meron din. Yung mismo mga ano. And then, of course, yung mga mismong, usually pang static talaga siya, yung mga lagay ng mga documents, it will be accommodate yung mga mga minimal na mga tumblers. Especially mga water bottles lang talaga siya. Ilan ang speakers dito? We have 6 speakers for this. Yung po yung mga kapartners. Yan yung ilaw. Ayan po yun. And then vanity plates, of course, meron given naman yung mirror natin. Meron tayo niyan. Ito wala. Yeah. So kay driver lang talaga meron. Bali sa ano nga pala ano to? Top speed tsaka range. Top speed natin sir is 100 po siya. Yung range natin sir is 410 kilometers po yan. 410. Yes. So later on pag-uusapan natin yung price para at least magkaroon sila ng wow factor, no? So again, pwede rin tayo sila sa mag-test drive. So pwede sila mag-test drive dito sa showroom para at least magkaroon sila ng experience with regards sa ating unit, sa ating Kayi EQ4. Yung po yung mga kachillax. Lipat muna tayo sa second row. Sure. Para at least, so yung mga kachillax, nandito tayo sa akin, sa ating mismong second row ng ating EQ4, na kung saan kita mo yung space. Now, if you're looking for a car na ang hanap mo is mas affordable, tapos in terms of space, na we can provide also the ample space. So, ito yung overall space natin ng ating likod. Luwag din, no? Yeah, maluwag po, sir. Grabe, luwag, oh. Tapos, equip po talaga yung mismong ating mga pocket sa ating dami rin pockets sa likod. So you can put the laptop or any documents. So kinaganda rin pala nito mga kachillax, no? Meron siyang panoramic sunroof pero hindi siya nabubuksan. Pero at least nandoon yung yung feeling ng napaka-sosyal at napaka-elegant ng sasakyan na meron itong Kayi. At number 89 Ninoy Aquino Avenue, corner Pilay Street, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Yun po yun. Or you can call my number at 0995-771-9600 and look for me, Nash D. Garcia, Cariaga. Yun po yun, mga chillax. Ayun. So again, sir, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa no worries po, sir. Till the next time, next time siguro, kung may mga test unit, i-test drive. Yeah. We can do test drive, sir. Invited po kayo, no? Pag meron tayong event. And of course, this coming launch ng ating Kayi, ayan, invited po lahat ng mga vloggers. At the same time, ikaw, sir, unang invite mo. Okay. Yeah. So again, sir, thank you. Thank you so much po. Have a nice day. Once again, this is Kayi EQ4. Ayan. Thank you so much, mga kachillax. Yung other variant po natin na 300 kilometers po na EQ4, that will be 868,000 po yun. So, very affordable po yun sa 300 kilometers. So recap muna tayo mga kachillax, no? So itong Kayi EQ04, meron na naman tayong alternative. Ito ay considered daw na isang mini SUV. Kung saan kitang-kita nyo naman, 5-seater, pero kahit papano napakaluwag ng likod. And napaka-stylish ng design. So nakita nyo yung taillight, yung front view, and yung mga ginamit na mga leather materials dito ay maganda. So mix of plastic and leatherette. So nakita nyo naman dyan, no, sa unahan, napakaganda naman ng pindutan. Hindi siya yung mga tipong mukhang mga mumurahin. Maganda ang pagka-embed ng mga ginamit na materials. At kita nyo naman sa driver's side ay may armrest at meron pang panoramic sunroof. For less than 1M ay napakaganda na. Maganda na ring alternative nito. Hindi lang dahil sa itsura niya, sa looks, kundi kung makikita nyo, diba, yung kanyang range ay nasa 400 kilometers plus. So kung gusto nyo, mas mababa ang inyong budget, meron namang yung range na 300 kilometers. So
nasa inyo kung anong pwede nyong piliin. So itong Kai EQt 04 ay isa na namang magandang option sa ating mga gustong pumili ng mga full EV. And ang Kai kahit papano ay kilala, and first time pala na nagkaroon ng Kai dito sa Philippines na dinistribute ng car kits Paranaque. Kaya kung ako sa inyo mga kachilax, ano pang inaantay nyo? Pasyal na at mag-test ride. See you!